nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, sana po imulat yung mata kung sino man yung nabubulagan. Mhm. Tapos pinanood ko nga po yung mga video nyo hanggang sa napanood ko rin si Tatay Philip, yung mga kwento niya. Sabi ko, parang ano parang totoo. Sabi ko kasi, kung si Badong lang, sabi ko, mag-isa lang siya nagsasalita, parang medyo mahirap paniwalaan. Pero ang daming mga kapatid na nagsasalita. Mm. So sabi ko, why not give a chance to listen to other people? Yes, opo. Kasi ganun naman talaga yung para matimbang mo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Sabi ko nga minsan dun sa kapatid na nakausap ko, sabi ko, Brad, kung talagang confident kayo na tama yung sa iglesia, kung tama yung turo, bakit niyo pakinggan yung mga nagsasalita against sa iglesia? Mhm. Ngayon, ganyan yung titimbangin po kung tama yung sinasabi nila o mali. Ako Correct. po, natimbang ko po kasi. Mhm. Gawa ng mga ang daming nagsasalitang mga matatagal na kapatid, na mga matatanda. Tsaka yung mga sinasabi na naman nila nakaka-relate ka naman kasi alam mo naman yung nangyayari sa loob eh. At Actually, saka, ako, brother, kung totoo yung sinasabi nila na masama ako, masama yung mga exiter sa demonyo, bakit hindi po nila kayang i-address properly? awa naman ng Diyos bro, yun, na nagising ako, gawa din ng si Sis Arlene yung kumbaga nag-ano sa akin. Sabi ko pa nga dati sa kanya, nag-aaway kami gabi. Sabi ko, dito ako nagbago. Sabi ko, nakita mo naman kung paano ako nabago sa iglesia. Mhm. Lahat ng bisyo ko natanggal, nakapagtiis ako ng mga Brad, every week umiinom ako dito dati. Naninigarilyo din ako, on Mhm. and off nga lang. Pero buhat nung maanib ako, totally natanggal ko lahat 'yon. Mhm. Kaya sabi ko kay sis, si Brad Eli ang ginamit ng Diyos para ako sabi ko, parang magbago. Sabi niya, mali, sabi niya. Hindi si Brad Eli ang nagpabago sa'yo. Ang Diyos mismo nagpabago sa'yo, sabi niya. Brad, balita po. Nakuha, nakuha sa pilit. Sabi, sabi sa'yo, Brad, konting pilit na lang eh. Ayan, so, Kumusta po? magpakilala ka na. Kailan ka na anib? Saan ka lokal? Kung nag-exit ka, bakit ka nag-exit? At kwento mo yung kinukwento mo sa akin na nagagalit ka. Opo, Brad, dito po kami sa SF Bay, lokal. Naanib po kami last year lang. Actually, isang taon lang po kami sa bago po kami mag-isang taon, umalis na rin po kami mag-asawa kasi may mga napansin din po kami mga mali. Actually, si sis muna yung nakapansin. Mhm. Ano yung napansin Tapos, mali? like, yung mga aral po, minsan, tsaka yung mga pagkakatipon na, minsan may mga nagtitinda-tinda sa loob. Ayaw niya yun eh, kasi si Mrs. kasi po, bago kami nahanib dyan, nagbabasa na po talaga siya ng Biblia. Ako lang ang hindi. Mhm. Ako, kumbaga, ano lang, nakapagbasa lang ako ng Biblia nung nakapakinig lang ako kay Bradley Mhm. sa mga debate. Mhm. So, nung una pa nga, nag-aaway kami ni Mrs. Kasi nga sabi ko, ba't ka nakikinig dun kila Badong? Tingnan mo nga yung mga pinagsasabi nila. Parang imposible na magawa ng mga nila DSR, sabi ko. At saka yung mga magulang niya. Tapos alos araw-araw nag-aaway kami. Tapos nananalangin nga ako. Sabi ko na sana mamulat si Mrs. Sabi ko, nananalangin ako. Kung sino man po sa amin ng tama, sana po paunawa nyo sa amin. Sabi ko, driver po kasi ako, Brad. Opo. Habang nagdadrive ako, naisip ko, sabi ko, panoorin ko kaya yung Badong na yun para makita ko yung mga maling sinasabi niya tapos mayroon na akong bala para sa argument namin. Mm. Nung
nakakatatlong video na ako, Brad. Sabi ko, parang nakaka-relate ako sa mga sinasabi ng mga to. Halos 3 linggo din kami nag-argue about that. Kasi ayaw na niyang dumalo. Ako, dumadalo pa. Siya hindi na. Mm. So sabi ko, sige, bahala ka na. Sabi ko, kung ayaw mo na talaga, ako na lang. Dumadalo pa ako nun. Opo. Tapos, sabi ko, sige nga, panoorin ko nga tong badong na to. Tsaka kasi si Sis Myra, pag tumatawa siya, naiinis ako. Kasi si Sis, nanonood siya, nadidinig ko yung tawa ni Sis Myra. Sabi ko, tingnan mo yung tawa ng mga yan. Tapos yun nga po, nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, sana po imulat yung mata kung sino man yung nabubulagan. Mhm. Tapos pinanood ko nga po yung mga video nyo hanggang sa napanood ko rin si Tatay Philip, yung mga kwento niya. Sabi ko parang totoo. Sabi ko kasi kung si Badong lang, sabi ko mag-isa lang siya nagsasalita, parang medyo mahirap paniwalaan pero ang daming mga kapatid na nagsasalita. Mm. So sabi ko, why not give a chance to listen to other people? Yes, opo. Kasi ganun naman talaga yung para matimbang mo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Sabi ko nga minsan doon sa kapatid na nakausap ko, sabi ko, Brad, kung talagang confident kayo na tama yung sa iglesia, kung tama yung turo, bakit niyo pakinggan yung mga nagsasalita against sa iglesia? Mhm. Ngayon, ganyan yung titimbangin po kung tama yung sinasabi nila o mali. Correct. Ako po, natimbang ko po kasi. Mhm. Gawa ng mga ang daming nagsasalitang mga matatagal na kapatid, na mga matatanda. Tsaka yung mga sinasabi na naman nila nakaka-relate ka naman kasi alam mo naman yung nangyayari sa loob eh. Mm. At Actually, saka, ako, brother, kung totoo yung sinasabi nila na masama ako, masama yung mga exiter sa demonyo, bakit hindi po nila kayang i-address properly? yun nga po eh. Sabi ko nga po kung talagang masama sila, bakit hindi nila sagutin yung mga akusasyon? Mhm. Yung mga, like for example, may bintang si Badong, pag hindi ka sumagot, that means silent means yes. Actually, brother, totoo yan. Meron pong kaakibat o equivalent na salita, yung silence means yes sa law. Ang tawag po niya doon is prima facie. Opo. Actually, bago pa yung uling away namin hindi naman po away, ano lang, katwiranan. Mhm. Habang nagda-drive ako, sabi ko, hangga't walang tinuturo sa pulpito si Brad Daniel na masama, mananatili ako dito. Wala naman akong nakikitang tinuturo niyang masama Sabi niya, siyempre, paano ba niya tuturo yun sa pulpito? Obviously, hindi niya sasabihin yun. Yes. Pero, sa internal nun, may mga mali silang ginagawa. Tama. Tama po. Tulad ng alimbawa, for example, never naman si Daniel Rason umingi ng pera sa kapatiran. Pero yung mga aliporis niya, yung ginagamit niya para mag-ano ng mga pera. 'Di ba? Oh, ay brother, ang ganda ng puntong sinabi mo. Gusto ko lang interrupt ka and bigyan ko ng emphasis. Kasi sinasabi ng mga KNP, mga kapatid, kawawa po si kapatid na Daniel. Nakita nyo naman po, hindi po siya humihingi ng tulong sa atin. Nag-aabot po siya. Biro mo, ikaw ang leader, pero lumalabas sa bibig mo, lumalabas sa bibig ng mga KNP mo, nag-aabono ka. Hindi ba bahagi ka ng katawan? Bakit mo kinukonsider yung sarili mo na nag-aabono? Yun nga po Yun nga po, Brad Kaya Tapos yung mga kapatid, yun yung naghihirap ngayon sa pagpasan. Tapos pagka ang kapatid nagipit, dating tumutulong ito at tumutulong ng ubusan. Ngayon nagkasakit, pumipila sa DSWD, sa PCSO, sa mga government offices.
Oo nga po, Raiden. Sorry, brad, yung anak ko naglalaro. May... Doon ka muna, anak. Kay mami. In the room, please. Opo. Pasensya na po. Opo, ganun po yun, Brad. Kasi, actually, gusto ko lang, umalis kami basta na lang kami umalis. Mhm. Kasi nga, hindi namin alam kung paano kasi, Brad, sa totoo lang, ito po sa totoo lang, Mhm. lahat Opo. ng mga kapatid, Tayo. lahat, lahat ng mga kapatid dito na nakasama namin, matanda, bata, o kahit sino man, minahal po namin talaga sila. Kahit na ngayon po, mahal namin sila. Actually, minsan, pag napag-uusapan namin ni Sis, yung mga kapatid na nakasama namin sa lokal, na actually, Brad, naawa kami sa kanila. Kaya lang, wala kaming magawa. Mhm. Actually, Brad, nakita mo naman, ayaw ko magsalita. Yes, Si opo. Sis, ayaw niya ako magsalita. Although gusto ko, para malaman din ng mga kapatid kung bakit kami umalis. Kasi nung unang alis namin, sinabi lang namin, personal reason po, ganyan, hindi po muna kami makakadalo. Pero may mga nakita na po kaming mga maling aral at saka maling ginagawa sa loob. Opo. Although mahabang usapin na kung iisa-isain mo po, pero hopefully magising din yung mga kapatid kasi may mga kilala din naman ako na kapatid na minsan nakikita ko pa sa party dito pag may party kasi may common friend, ganun, common. Kaya gusto ko rin silang magising sana kung loloobin ng Diyos. Lahat. Totoo ba Ah, ng yun, brother? Kagaya nga nung sinabi mo, nananalangin ka, pakita mo sa amin, Panginoon, kung sino yung nagkakamali. Awa naman ng Diyos, bro. Yun, nagising ako. Gawa din ng si Sis Arlene yung kumbaga nag-ano sa akin. Sabi ko pa nga Sabi ko pa nga dati sa kanya, nag-aaway kami gabi. Sabi ko, dito ako dito ako nagbago. Sabi ko, nakita mo naman kung paano ako nabago sa iglesia. Mhm. Lahat ng bisyo ko natanggal, nakapagtiis ako ng mga Brad, every week umiinom ako dito dati. Naninigarilyo din ako, on Mhm. and off nga lang. Pero buhat nung maanib ako, totally natanggal ko lahat yon. Mhm. Kaya sabi ko kay Sis, si Brad Eli ang ginamit ng Diyos para ako sabi ko, parang magbago. Sabi niya, mali, sabi niya. Hindi si Brad Eli ang nagpabago sa iyo. Ang Diyos mismo nagpabago sa iyo, sabi niya. Correct. Ayun. Hindi ako naka doon. Sabi ko, oo nga, tama. Sabi ko, hindi ako nakapalag. Sabi ng Biblia ang Diyos ang may ibig, datapwat mahina ang laman. Kung gusto mo ng Diyos baguhin ka, ayaw mo namang makipag-participate, useless din, pointless din. Sa El Shaddai, marami din namang nabago eh. Sa ibang reliyon, marami din namang nabago eh. Pero hindi nila minamagnify yon. Ang minamagnify nila, ang Diyos ang nakapagpabago sa amin, hindi si Soriano. Na-amaze lang po kasi ko talaga sa mga debate ni Brad Eli nung nanonood ako. Kasi marami po talaga akong oras manood ng mga video-video na yan. Kasi nga, pag malayo yung biyahe ko, Mhm. minsan 2 oras, 3 oras, nood-nood lang ako ng mga debate. Mhm. Tapos, sabi ko, sinend ko kay sabi ko, panoorin mo to, sabi ko, si Brad Eli, magaling magpaliwanag sa Bible, sabi ko. Ayun, pati siya na-amaze din. Kaya sabay kami naanib, sabay kami na bautismuhan. August 3, 2024. Kami na bautismuhan sa Stockton pa nun. Sayang masaya ako nun, Brad, nung naanib ako. Talagang nakita ni Mrs. Dati hindi ako nagsisimba Sa Mhm. dating Catholic kasi kami. Mhm. Tapos, yun nga, hindi naman ako nagsisimba. Di rin ako nagbabasa ng Biblia. Mhm. Nahilig na lang ako sa Biblia ngayon buhat nung naanib ako. Kahit papano, meron na rin akong nalaman about sa Bible. Mhm. Although hindi ko mga kabisado yung mga talata. Pero, yun nga, may mga, kahit papano, meron na akong Mhm. nalaman pala. Mhm. Na yung mga Eh, bawal, Brad, yung mga... kahit naman kabisado mo yung buong Biblia, sabi ng Panginoong Kristo, nagiging swale ka sa isa, wala ring pakikinabangin sa'yo.
Kahit, Opo. kahit na gumagawa ka ng himala ng mga dakilang tanda, kung wala kang pag-ibig, para ka ring batingaw na umaalingaw na walang pakikinabangin sa'yo.